Ang gabi sa Maynila ay nababalutan ng hangin-ulan at malamig na semento. Ang opisina ng pribadong investigador na si Menyuso, halaw sa Tiyaw na ay matatagpuan sa isang lumang gusali sa gitna ng lungsod. Ang opisina ay nasa ilalim ng madilim na anino at puno ng amoy ng sunog na sigarilyo at mapait na kape. Si Menyuso ay nasa edad 30, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at sakit mula sa nakaraan. Nakasuot siya ng mahabang jacket, trench coat, ng isang investigador na Nor. Ang tunog ng katok sa pinto ay mahina ngunit matigas. Isang babae ang pumasok sa silid. Siya si Aling Tita. Mayroon siyang pulang buhok na maihalong kulay abo, malalim na itim na mata, at isang kaakit-akit na ngiti. Ang kanyang katawan ay nagpakita ng matalas na pang-akit sa ilalim ng itim na damit. Ang amoy ng pabango niya ay matapang sa bulwagan. Ikaw ba si Investigator Menyuso? Ang kanyang boses ay mahina ngunit malamig. Kinontrol ni Menyuso ang tibok ng kanyang puso. Alam niya ang panganib ng isang femme fatale. Umupo si Aling Tita sa itim na leather na upuan. Ang amoy ng balat ay humalo sa amoy ng pabango. Gusto kitang upahan upang imbestigahan ang pagkamatay ng aking dating asawa, si Ginoong Bori. Namatay siya dahil sa biglaang sakit sa puso 1 buwan na ang nakalipas. Ngunit mayroon akong pagdududa. Si Ginoong Bori ay isang mayamang negosyante sa Maynila. Kilala siya nakasangkot sa iligal na pagbebenta at iligal na sugalan. Siya at si Aling Tita ay naghiwalay 6 na buwan na ang nakalipas. Bakit mo gustong mag-imbestiga? Hindi ba kayo naghiwalay na? Tanong ni Menyuso. Mahal ko pa rin siya, Menyuso. O baka naman ayaw kong mawala ang kanyang mana. Ngumiti si Aling Tita nang may pagdududa. Gusto kong ilantad ang masamang taong nagloko sa akin. Sa magagandang mata ni Aling Tita, ang katotohanan at kasinungalingan ay humalo. Alam ni Menyuso na hindi niya dapat paniwalaan. Ngunit ang kanyang pang-akit ay napakalakas. Sa isip ni Menyuso, ang mga imahe mula sa kanyang nakaraan ay lumitaw. Ilang taon na ang nakalipas, nawala niya ang kanyang kasintahan dahil sa katulad na panloloko. Kinuha ng babae ang kanyang buhay at nilamig ang kanyang puso. Ang babaeng ito ay panganib. Naalala ni Menyuso ang kanyang panuntunan. Ngunit ginamit ni Aling Tita ang pag-ibig at pera upang gisingin ang kanyang sakit. Sigurado akong may sekreto sa bahay ng aking dating asawa. Mahilig siya sa mirasol, sunflower. Mirasol. Isang magandang bulaklak ngunit mailason. Kinakatawan nito ang katapatan, ngunit isa rin itong simbolo ng panloloko. Nagpa siya si Menyuso na tanggapin ang kaso. Alam niya ang panganib ni Aling Tita. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay naudyukan na hanapin ang katotohanan. Pagkatapos umalis ni Aling Tita, ang opisina ni Investigator Menyuso ay nabalutan ng katahimikan. Ang amoy ng pabango niya ay matapang sa hangin. Ito ay amoy ng panganib kaysa sa bango. Naramdaman ni Menyuso na nilabag niya ang kanyang sariling panuntunan. Sa isang kwentong Nor, ang femme fatale ay palaging hinihila ang investigador sa dilim. Uminom si Menyuso ng mapait na kape at pinag-isipan ang mga salita ni Aling Tita. Maaari bang natural ang biglaang pagkamatay ni Ginoong Bori? Mahal pa ba ni Aling Tita ang kanyang dating asawa? O gusto lang niya ang pera? Siya ay isang manloloko. Bulong ni Menyuso. Naalala ni Menyuso ang kanyang nakaraan. 5 taon na ang nakalipas, siya ay isang may potensyal na investigador ng pulisya sa Maynila. Umibig siya sa isang napakagandang babae, nagngangalang Miss Esla. Niloko siya ng babae at ginamit siya upang nakawin ang isang mamahaling diamante. Ang pagtataksil ni Miss Esla ang nagpalaki sa puso ni Menyuso. Nagbitiw siya at naging pribadong investigador. Ang pangyayaring iyon ang nagturo sa kanya na huwag maniwala sa mga babae at pag-ibig. Si Aling Tita ay parang si Miss Esla. Amoy, ngiti at kasinungalingan. Ngunit ang kaso ni Ginoong Bori ay nagbigay ng pagkakataon kay Menyuso upang hanapin ang kanyang halaga muli. Ang kanyang kaluluwa ay nagnanais ng hustisya. Kinaumagahan, nakipagkita muli si Menyuso kay Aling Tita. Dumating siya sakay ng isang mamahaling kotse. Ang kanyang mga mata ay hinaluan ng hinihingi at panloloko. Dinala ko ang susi ng bahay ni Ginoong Bori.
Naniniwala akong makikita mo ang sekreto. Hinawakan ni Aling Tita ang kamay ni Menyuso. Ang kanyang paghawak ay malamig at matigas. Mahilig si Ginoong Bori sa mirasol. Sa kanyang bahay ay mayroong isang maliit na kahon na nakakandado na may hugis mirasol. Mangyaring buksan mo iyon para sa akin. Bakit? Ano ang tinatago mo? Tanong ni Menyuso. Umiyak si Aling Tita. Wala akong tinatago. Gusto ko lang ang katotohanan. Niloko ako ni Ginoong Bori. Ang luha ay maaaring totoo, ngunit bahagi rin ang panloloko. Inamoy ni Menyuso ang kanyang pabango. Naramdaman niya na ang amoy ng kasinungalingan ay kumalat kasama ang pabango. Pumayag si Menyuso na hanapin ang maliit na kahon. Nagpasya siyang harapin ang panganib ni Aling Tita. Ang hustisya ay dapat ilantad ang katotohanan. Ito ang kanyang personal na labanan. Dumating si Investigator Menyuso sa marangyang bahay ni Ginoong Bori na matatagpuan sa labas ng Maynila. Ang bahay ay itinayo ng puting marmol at napapalibutan ng mataas na bakod. Nagpakita ito ng kayamanan at malamig na pag-iisa. Sa hangin ay may amoy ng alahas at katahimikan na humalo. Binuksan ni Menyuso ang pinto gamit ang susi na ibinigay ni Aling Tita. Sa loob, katahimikan at masamang amoy ang nangingibabaw. Hindi iyon amoy ng kamatayan, kundi amoy ng mayaman na walang kaluluwa. Ang mga kasangkapan sa bahay ay mamahalin at moderno. Ngunit wala itong init at buhay. Naglakad si Menyuso sa malaking sala. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalinggaw sa marmol na sahig. Sinuri ni Menyuso ang personal na opisina ni Ginoong Bori. Ang opisina ay puno ng amoy ng lumang kahoy at alikabok ng diamante. Sa mesa ay may mga financial document ng iligal na sugalan at talaan na may kaugnayan sa iligal na pagbebenta sa hangganan. Si Ginoong Bori ay isang masamang tao. Ngunit kailangan kong malaman kung ano ang dahilan ni Aling Tita upang patayin siya. Sinuri ni Menyuso ang security video system. Ang video files ay naalis mula sa computer. Ito ang lalong nagpalaki sa kasinungalingan ni Aling Tita. Nagpatuloy si Menyuso sa pagsuri sa silid-tulugan ni Ginoong Bori. Sa ilalim ng mesa malapit sa kama, nakita niya ang isang lihim na drawer. Sa loob ng drawer ay may isang maliit na stainless steel na kahon. Ang kandado ng kahon ay isang mirasol na hugis na maingat na inukit. Ito ay isang mahal at antigong kandado. Ang gintong kulay ng mirasol ay kumikinang sa ilalim ng madilim na anino ng silid-tulugan. Ginamit ni Menyuso ang kanyang kasangkapan upang subukang buksan ang kahon. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal ay malakas sa tahimik na silid. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang kandado. Sa loob ng kahon ay may papel, litrato, at sulat kamay na talaan. Sa mga litrato, ang imahe ni Aling Tita ay teenager. Siya ay may lihim na relasyon kay Ginoong Bori bago pa sila magpakasal. Ang isang sulat kamay na talaan ay may petsa at isang pangalan ng manunulat. Bukod pa rito, may impormasyon tungkol sa life insurance. Hindi ito pag-ibig. Ito ay krimen. Lalong nagduda si Menyuso na ang mirasol ay maaaring simbolo ng pagtataksil. Kilalang-kilala ni Aling Tita ang kanyang dating asawa. Siya ay kasangkot sa pagkamatay na ito. Kailangang harapin ni Menyuso ang panloloko ni Aling Tita. Kinuha ni Investigator Menyuso ang maliit na kahon at ang ebidensya mula sa bahay ni Ginoong Bori at bumalik sa kanyang opisina. Ang opisina ay tahimik sa ilalim ng malabong liwanag ng gabi. Nakaupo si Menyuso sa lumang mesa at sinuri ang mirasol na kandado at ang mga dokumento. Ang mirasol. Ito ay isang simbolo ng katapatan at buhay. Ngunit sa kwentong Nor, ang lahat ng maganda ay palaging natatakpan ng lason. Ayon sa karanasan ni Menyuso, ang katapatan ay isang maskara lamang upang itago ang pagtataksil. Ang mga dokumento mula sa loob ng kahon ay nagpatunay na ang mga salita ni Aling Tita ay kalahating katotohanan lamang. Life insurance. Ang life insurance ni Ginoong Bori ay dinoble isang linggo pagkatapos ng diborsyo. Ang benepisyaryo ay si Aling Tita. Utang. Si Ginoong Bori ay may maraming utang bago siya namatay. Ito ay may kaugnayan sa iligal na sugalan. Manunulat. Ang pangalan ng manunulat, si Chow Ang Mat, halaw sa Chow Ang Met, na isinulat sa talaan,
ay nasuri ni Menyuso bilang dating kasintahan ni Aling Tita. Ang dalawa ay sumulat ng kwento ng magkasama upang patayin si Ginoong Bori para sa pera. Uminom si Menyuso ng mapait na kape at umiling. Ang malamig na panloloko ng femme fatale ay masakit pa rin sa kanya. Nagpasya si Menyuso na harapin si Aling Tita ng diretsyo. Nilabag niya ang kanyang panuntunan, hindi naniniwala sa femme fatale, at hinarap ang kanyang puso sa panganib. Ngunit ang sakit ng kanyang nakaraan ang nag-udyok sa kanya upang ilantad ang katotohanan. Tinawagan ni Menyuso si Aling Tita. Mayroon akong mahalagang bagay na sasabihin. Natagpuan ko ang sekreto ni Ginoong Bori. Ito ay may kaugnayan sa Mirasol. Ang boses ni Aling Tita ay walang kaba. Malamig at mahina. Mabuti, Menyuso. Hihintayin kita sa lumang hotel malapit sa Dalampasigan. Mangyaring pumunta mag-isa. Dalampasigan. Amoy ng tubig, tunog ng alon. Ito ang huling lokasyon ng panganib sa isang kwentong Nor. Nagsuot si Menyuso ng kanyang mahabang jacket. Kinuha niya ang kanyang baril at ebidensya. Ito ang huling labanan upang hanapin ang katotohanan. Dumating si Investigator Menyuso sa lumang hotel malapit sa Dalampasigan. Ang hotel ay nabalutan ng katahimikan at malabong liwanag. Sa hangin ay may amoy ng asin ng dagat at lumang kahoy na inabandona sa loob ng maraming taon. Si Aling Tita ay naghihintay sa kanya sa bar sa likod ng hotel. Ang bar ay madilim. Ang pilak na liwanag ng kabilugan ng buwan ay pumasok sa bintana sandali. Si Aling Tita ay nakasuot ng puting damit na isang magandang tanawin ngunit nagpakita ng panganib. Nakatayo si Menyuso sa sulok ng bar. Ang kanyang mahabang jacket ay lumikha ng malamig na anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan at kawalan ng tiwala. Ano ang tinatago mo, Aling Tita? Ang Mirasol na kandado, ang tumaas na life insurance, at ang pangalan ni Chow ang manunulat. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng krimen. Tahimik na tumawa si Aling Tita. Tinitingnan mo lang ang detalye. Hindi mo nakikita ang aking damdamin. Pinahirapan ako ni Ginoong Bori. Gumawa siya ng iligal na operasyon. Bakit ko gustong magkaroon ng life insurance? Kailangan kong mabuhay. Nagpakita siya ng inosenteng luha. Ang luha ay kumikinang sa ilalim ng malabong liwanag. Hindi mo ba naiintindihan ang sakit ng pagkawala ng dating asawa, Menyuso? Alam kong may sakit ka rin sa nakaraan. Pareho tayong nabubuhay sa dilim. Ginamit ni Aling Tita ang kahinaan ni Menyuso, ang pagkawala ng kanyang kasintahan sa nakaraan, upang bigyan siya ng psikolohikal na presyon. Mangyaring tulungan mo ako. Maaari nating hanapin ang hustisya ng magkasama. Nayanig ang puso ni Menyuso. Ang malamig na panloloko ni Aling Tita ang nagpagising sa kanyang sakit sa nakaraan. Ngunit ang mga dokumento mula sa kahon ay nagpakita ng katotohanan. Kung paniniwalaan kita, lilikha ako ng sarili kong kamatayan. Ang boses ni Menyuso ay malamig at malinaw. Ginamit mo ang pag-ibig bilang sandata. Ang Mirasol ay kumakatawan sa pagtataksil. Ang malamig na mukha ni Aling Tita ay nagbago agad sa malamig na galit. Panganib ang lumitaw sa kanyang magagandang mata. Ang kanyang pang-akit ay hindi na nagtagumpay. Hindi ka naniniwala sa akin. Mabuti. Magsisisi ka, Menyuso. Tahimik siyang tumayo at umalis sa bar. Ang amoy ng pabango niya ay matapang sa hangin. Hinarap na ni Menyuso ang femme fatale. Ngayon, kailangan niyang hanapin ang ikatlong tao, manunulat. Ang dalawa ay sumulat ng kwento ng magkasama. Pagkatapos makalaya mula sa malamig na panloloko ni Aling Tita, ang isip ni Investigator Menyuso ay lalong naging malinaw. Hindi na siya naniniwala sa kanyang luha at pang-akit. Ngayon, kailangan niya ng opisyal na impormasyon. Nagpunta si Menyuso upang makipagkita sa kanyang matandang kaibigan na dating opisyal ng pulisya, si Coronel Vetsar. Naglilingkod si Vetsar sa lumang istasyon ng pulisya sa gabi. Ang kapaligiran ng istasyon ng pulisya ay hinaluan ng alikabok, amoy ng lumang kape at pagod ng batas. Si Vetsar ay nasa edad 40, ang kanyang mukha ay may pasa ng tungkulin at kawalan ng tiwala. Siya at si Menyuso ay dating nagtrabaho ng magkasama sa ilalim ng anino ng kawalan ng katarungan.
Bakit ka bumalik dito, Menyuso? Ang iyong buhay bilang pribadong investigador ay puno ng dilim, hindi ba? Mapait na sabi ni Detsar. Mayroon akong mahalagang kaso. Isang babaeng nagngangalang Aling Tita. Pinaghihinalaan kong pinatay niya ang kanyang dating asawa. Suriin mo ang kanyang lumang talaan ng krimen para sa akin. Tiningnan ni Detsar ang mahabang jacket ni Menyuso. Sa kanyang mga mata ay may tahimik na pagdududa. Aling Tita. Ang pulang buhok na babae. Siya ay problema, Menyuso. Gagawin mo ba ang pagkakamali ng iyong nakaraan muli? Sa pagkakataong ito, gusto ko lang ang katotohanan. Binuksan ni Detsar ang lumang computer. Ang tunog ng paghahanap ng dokumento ay nakababahala sa tahimik na istasyon ng pulisya. Pagkatapos ng ilang minuto, umiling si Detsar. Aling Tita. Ang kanyang pangalan ay hindi Aling Tita. Pinalitan niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang dating pangalan ay Miss Essie, halaw sa Nix Reisi. Agad na huminto ang puso ni Menyuso. Miss Essie. Iyon ang matalik na kaibigan ng kanyang dating kasintahan. Sa kanyang talaan ng krimen. Mayroong isang kahina-hinalang pagkamatay 10 taon na ang nakalipas na may kaugnayan sa life insurance. Ang dating asawa ay ginawa bilang aksidente. Ngunit ang kaso ay isinara dahil walang ebidensya. Gumamit siya ng parehong pattern. Sabi ni Menyuso sa malamig na boses. Ang mirasol ang simbolo ng panloloko. Ang mga mata ni Detsar ay may pag-aalala. Naglalaro ka ng isang mapanganib na laro, Menyuso. Siya ay isang mamamatay tao. Gagawin niya ang anumang bagay para sa pera. Inupahan niya ako, hindi para sa pera, kundi para manlinlang. Ipinikit ni Menyuso ang kanyang mga mata. Ang kanyang sakit sa nakaraan ang nag-udyok sa kanya upang ilantad ang katotohanan. Ipinakita ni Menyuso ang pangalan ni Chow Ang Mat, manunulat kay Detsar. Sino ang taong ito? Dapat siyang maging kasabwat ni Aling Tita. Sinuri ni Detsar ang pangalan ng manunulat. Chow Ang Mat ay isang kilalang manunulat sa Maynila. Nagsusulat siya ng mga libro tungkol sa criminal psychology at perfect crime. Ang manunulat ng kwento. Bulong ni Menyuso. Ang dalawa ay gumawa ng pagkamatay ni Ginoong Bori bilang isang perfect crime. Nagpa siya si Menyuso na hanapin si Chow Ang Mat. Ang katotohanan ay magtatapos sa madilim na hotel malapit sa dalampasigan. Kailangan niyang lumabas sa kanyang pag-iisa upang harapin ang panloloko ng femme fatale. Sinuri ni Investigator Menyuso ang impormasyon na nakuha niya mula kay Detsar, dating koronel. Malinaw na ginamit ni Aling Tita, dating Miss Essie, ang isang pattern upang gumawa ng pagpatay para sa life insurance. Ngayon, kailangan niya ng isang kasabwat upang gawin ang kanyang panloloko bilang isang perfect crime. Ang ikatlong tao ay ang manunulat na si Chow Ang Mat. Nagbasa si Menyuso ng libro ni Chow Ang Mat. Ang kanyang libro ay may mga kwento tungkol sa criminal psychology, perfect crime, at femme fatale. Sumulat siya ng kwento. Gumanap siya. Nagpunta si Menyuso sa lumang kondominium sa sentro ng lungsod kung saan nakatira si Chow Ang Mat. Ang kondominium ay itinayo ng madilim na brick at nagpakita ng pag-iisa. Sa hangin ay may amoy ng lumang langis at lumang papel na humalo. Kumatok si Menyuso sa pinto ng apartment ni Chow Ang Mat. Katahimikan lamang ang sumagot. Ginamit ni Menyuso ang kanyang kasangkapan upang dahan-dahang buksan ang kandado. Ang tunog ng susi na umiikot ay malakas sa tahimik na koridor. Pagpasok sa silid, ang mga libro, papel, at abo ng sigarilyo ay nakakalat sa lahat ng dako. Ito ay isang senyales ng malikhaing pag-iisip at pag-aalala. Sa lumang mesa ay may sulat kamay na talaan. Sila ay mga talaan ng pag-ibig sa pagitan ni Aling Tita at Chow Ang Mat, ngunit puno ng kasakiman. Ate, gamitin mo ang mirasol. Iyan ang magtatago ng katapatan. Pagkatapos makuha ang insurance money, pupunta tayo sa tahimik na dalampasigan ng magkasama. Ang dalawa ay gumawa ng pagpatay bilang isang romantikong kwento. Sinuri muli ni Menyuso ang mga litrato mula sa maliit na kahon ni Ginoong Bori. Sa mga litrato, nakita na si Chow Ang Mat at Aling Tita ay mailihim na relasyon 10 taon na ang nakalipas. Hindi alam ni Ginoong Bori ang panloloko niya.
Sa wakas, nakita ni Menyuso ang isang sketch na isinulat sa makapal na papel. Ito ay ang sketch ng kwento. Inilarawan ng kwento ang detalyadong hakbang ng pagkamatay ni Ginoong Bori dahil sa sakit sa puso, ang pagkuha ng life insurance, at ang inosenteng pagganap ni Aling Tita. Sa sulok ng sketch, may isang imahe ng Mirasol. Ito ay ang simbolo ng krimen. Kinuhanan ni Menyuso ng litrato ang ebidensya. Si Aling Tita ay palaging gumagamit ng ikatlong tao. Siya ay ang pinaghalong magandang ahas at laso na panulat. Alam na ni Menyuso ang katotohanan ng kanyang investigasyon. Ngayon, kailangan niyang harapin ang ikatlong tao at ang femme fatale sa lumang hotel malapit sa dalampasigan. Nakatayo si Investigator Menyuso sa mesa ng manunulat na si Chow Ang Mat. Ang tensyon ng manunulat ay nakakalat sa pagitan ng mga libro at usok. Ang kanyang kondominium ay hinaluan ng pagiging komplikado ng pagkamalikhain at dumi ng krimen. Nakita ni Menyuso ang isang opisyal na dokumento sa ilalim ng mesa. Ito ay isang sulat kamay na pagsubok ni Ginoong Bori ang namatay. Si Chow Ang Mat ay malamang na nag-aral ang sulat kamay ni Ginoong Bori upang sumulat ng last will and testament at mga talaan. Ang perfect crime. Bulong ni Menyuso. Sa gitna ng mesa ay may isang malaking dokumento na may pulang panulat. Ang pamagat ng dokumento ay Ang Mirasol ng Pagtataksil. Sa loob ay may kumpletong kwento na isinulat sa sulat kamay ni Chow Ang Mat. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay si Miss Yeti, ang babaeng kaakit-akit, na isang imahe ni Aling Tita. Ang pangunahing punto ng kwento. Pangalan ng lason, ang paggamit ng gamot na katulad ng sakit sa puso, chemical na hindi lason kay Ginoong Bori. Mukha itong bigla ang sakit sa puso. Sekreto ng kandado, ang paggamit ng Mirasol na hugis na kandado upang itago ang life insurance document. Inosenteng pagganap, si Miss Yet, Aling Tita, ay gumanap bilang isang malungkot na dating asawa at umupa ng isang investigador, tinutukoy si Menyuso. Ayaw nila ng pulisya, gusto nila ng pribadong investigador. Dahil gusto nilang linlangin ang investigador at patunayan ang kanyang pagka-inosente. Kinontrol ni Menyuso ang kanyang damdamin sa malamig na galit. Ginamit ni Aling Tita ang kanyang sakit sa nakaraan. Ang panloloko niya ay mailayuning gawin ang pribadong investigador na maging bahagi ng krimen. Sa huling kabanata ng kwento, si Miss Yit, Aling Tita, ay pumunta sa hotel malapit sa dalampasigan kasama ang kanyang kasintahan at nagdiwang. Ang katapusan ay inilarawan kung paano niya niloko ang investigador at sinira ang kanyang kaluluwa. Kinuha ni Menyuso ang kwento. Ito ang pangunahing ebidensya na pinatay nila si Ginoong Bori. Si Chow Ang Mat ang lumikha ng perfect crime. Si Aling Tita ang perpektong artista. Ginamit nilang dalawa ang kasakiman at pag-ibig upang sirain ang buhay ng tao. Mahigpit na hinawakan ni Menyuso ang kanyang mahabang jacket. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Handa na siyang harapin ang femme fatale. Ang lumang hotel malapit sa dalampasigan ang huling lugar kung saan ilalantad ang katotohanan. Bumalik si Investigator Menyuso sa bar ng lumang hotel malapit sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito ay hating gabi. Ang hangin ng dagat ay malamig at may matapang na amoy ng asin. Ang tunog ng alon ang sumira sa katahimikan. Si Aling Tita at Chow Ang Mat, manunulat, ay nakaupo sa mesa malapit sa bintana. Umiinom sila ng red wine at nagdiriwang. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kasakiman at kumpiyansa. Sa tingin nila naniwala si Menyuso sa kanilang panloloko. Lumabas si Menyuso mula sa madilim na anino. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa malamig na sahig. Nakasuot siya ng kanyang mahabang jacket at ang kanyang mga mata ay may malamig na determinasyon. Nagdiriwang, hindi ba? Ang boses ni Menyuso ay malalim at tigas. Ang mukha ni Aling Tita ay nagbago sa gulat. Agad na tumayo si Chow Ang Mat. Ang kanyang magandang anyo ay ngayon ay nasira ng takot. Bakit ka bumalik? Tapos na ang iyong investigasyon, hindi ba? Nagkunwari si Aling Tita na inosente. Tapos na. Ngunit ang hustisya ay hindi pa tapos. Ibinato ni Menyuso ang isang dokumento sa mesa. Ang dokumento ay ang sulat kamay na kwento ni Chow Ang Mat at ang life insurance document ni Ginoong Bori. Ang dalawa ay pumatay kay Ginoong Bori para sa pera.
Si Chow ang mat ang sumulat ng kwento. Si Aling Tita, Miss Essie, ang gumanap. Ang mirasol ang simbolo ng iyong pagtataksil. Ang malamig na mukha ni Aling Tita ay bumagsak sa wakas. Ang kanyang pagmamataas ay nasira sa ilalim ng katotohanan. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Pinahirapan ako ni Ginoong Bori. Sumigaw si Aling Tita sa galit. Ang laso na ginawa upang maging sakit sa puso ay hindi pagtatanggol sa sarili, kundi krimen. Gusto mo ang life insurance? Sinubukan ni Chow ang mat na tumakas. Mabilis siyang hinarang ni Menyuso. Tapos na ang iyong kwento, manunulat. Ikaw ay isang kriminal. Tiningnan ni Menyuso si Aling Tita. Ang kanyang panloloko ang nagpayanig sa kanya. Ginamit niya ang kanyang sakit sa nakaraan. Bakit mo ako inupahan? Upang patunayan ang iyong pagka-inosente. Ikaw ang pinakamadaling biktima, Menyuso. Ang investigador na maisakit dahil sa pag-ibig. Akala ko kaya kitang kontrolin. Ang boses ni Aling Tita ay malamig at malupit. Ang sakit ay tumusok sa puso ni Menyuso. Ito ay parang pagtataksil na naramdaman niya ilang taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, nailantad niya ang katotohanan. Dumating ang pulisya sa hotel. Ibinigay ni Menyuso sina Aling Tita at Chow ang mat na nakaposas. Ang tunog ng alon ay humalo sa tunog ng hustisya. Nakatayo si Menyuso mag-isa malapit sa dalampasigan. Ang panloloko ng magandang babae ang nagdala sa kanya sa pag-iisa muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ang katotohanan. Ang liwanag mula sa lumang hotel malapit sa dalampasigan ay malabo pa rin. Ibinigay ni Investigator Menyuso sina Aling Tita, femme fatale, at Chow ang mat, manunulat, sa batas. Ang tunog ng alon ang sumakop sa tunog ng patrol car. Ang hindi makatarungang pagkamatay ni Ginoong Bori ay nakakuha ng hustisya sa wakas. Nakaupo si Menyuso sa sulok ng bar. Sa harap niya ay may isang tasa ng malamig na kape. Ang kanyang kaluluwa ay malamig dahil sa panloloko ng pag-ibig. Ginamit ni Aling Tita ang kanyang sakit sa nakaraan upang tusukin ang kanyang puso muli. Natagpuan ko ang katotohanan. Ngunit nawala ko ang tiwala. Dumating si Detsar, dating koronel, kay Menyuso. Nagawa mo, Menyuso. Sinira mo ang perfect crime. Si Aling Tita ay pumatay ng 2 tao para sa insurance money. Ang babaeng ito ay panganib, Detsar. Ginamit niya ang bulaklak para sa kamatayan. Tinapik ni Detsar ang balikat ni Menyuso. Dapat kang bumalik sa buhay ng pulisya. Ang iyong pag-unawa ang kailangan namin. Hindi. Hindi palaging pinoprotektahan ng batas ang katotohanan. Ang aking labanan ay narito. Tiningnan ni Menyuso ang miraso na kandado, ebidensya, sa mesa. Ngayon ay dadalhin ito sa istasyon ng pulisya. Ang magandang hugis ay kumakatawan sa dilim at pagtataksil. Inalis ni Menyuso ang pag-ibig at pag-asa mula sa kanyang puso. Dinala siya ng femme fatale sa pag-iisa. Ngunit natagpuan niya ang kanyang sariling halaga. Ang kanyang layunin ay labanan ang kawalan ng katarungan. 1 taon ang lumipas. Si Aling Tita at Chow ang mat ay sinentensyahan ng maraming taon sa bilangguan para sa pagpatay at sabwatan. Ang sekreto ng mirasol ay nailantad sa korte. Ang opisina ni Investigator Menyuso ay patuloy na matatagpuan sa lumang gusali sa sentro ng lungsod. Ang kanyang operasyon ay puno ng madilim na problema, sekreto, at kasinungalingan. Sa kanyang mesa ay may mapait na kape at abo ng sigarilyo lamang. Hating gabi. Tiningnan ni Menyuso ang mga ilaw ng Maynila mula sa bintana. Tahimik na umuulan. Pinoprotektahan siya ng kanyang mahabang jacket mula sa malamig na hangin. Siya ay palaging nag-iisa. Ngunit ang kanyang pag-iisa ang nagbigay ng lakas upang ilantad ang katotohanan. Ang kwento ng Noir Detective ay lumalabas na sa mas malalim na dilim upang hanapin ang liwanag.